pasilip-silip tayo sa labas. Medyo nakakatakot na po dito sa Japan. Ayan, may natanggap kasi kaming balita nung January 4. Yan, mapagpalang araw sa inyong lahat. Po ang Wow Philippines at ang ating reaction for the day sa ating kababayan na sa Japan na binalita niya, no, nasa buong Japan, no. Hindi, ewan ko lang kung kalat na sa Japan ito, no. Bagong-bago ito na kanyang sinabi na meron daw kumakalat na balita na merong robman o robbery na nangyayari diyan sa Japan na biglang pumapasok sa loob ng bahay at hindi lang siya nagnanakaw, no. May dala pa siyang armas. Kaya nag-iingat ngayon ang mga tao diyan sa Japan na lumabas kahit na maaga, no, kasi bigla daw darating yung nakasasakyan at lalabas sa kotse niya, bigla ka daw hold upin, papasok sa bahay mo at hold upin ka, no. Kukunin lahat ng mga pera mo at kung ano pang makukuha niya. Yan daw nakakatakot ngayon sa Japan. At hindi lang yun, meron pa daw may mga nagwawala na may mga dalang kutsilyo o itak, no. Ayan ang nakakatakot ngayon sa Japan, kaya mga kababayan natin yan dapat mag-ingat. Kaya kung ikaw ay isang Pilipino, dapat komento ka rito kung ano masasabi mo dyan sa nangyayari ngayon sa Japan. At like, subscribe po sa ating channel. Please supportahan niyo po ang isang local vloggers. Panoorin natin ito. Magandang araw po. Ayan, time check 8 AM po ng umaga. Silip muna tayo sa labas. Sumisilip siya, no, bago siya lumabas. Tingnan niya muna dito sa camera niya, no, sa Ayan, camera. magandang araw po. Siguro nagtataka kayo, no? Pasilip-silip tayo sa labas. Medyo nakakatakot na po dito sa Japan. Kwento ko po sa inyo mamaya. Magkatapos lang muna ako ng basura. Basura day po kasi ngayon. Medyo kung sila ang tao din sa lugar nila, no, parang probinsya. Ayan, every Thursday and Monday po kasi yung tapunan ng basura namin dito. Tapos yung mga pet bottles naman, saka mga karton, every Tuesday. Si Mama Aya. Yan ang maganda sana, no, sa mga basura natin. May mga araw talaga na pwede magtapon ng mga deboting plastic. May araw din magtapon ng mga yung mga nabubulok, no. Sa Japan pala ganun, may araw talaga na pwede ka magtapon ng mga ganitong klaseng parte ng basura. Iba-iba, no. May fresh na basura, merong yung hindi nabubulok, no. Meron pala sa Japan na ganung araw. Dito sa Pilipinas Aya, nakapasok na sa work. Si Kuya AG, saka si Yuna-chan. Nasa school na po. Ako naman, kauwi ko lang galing trabaho. Alam nyo sa totoo lang, maganda rin talagang nag-explore tayo ng vlog natin katulad dito sa aking channel na Wow Philippines, no. Kasi gusto rin natin malaman ang buhay ng mga kababayan natin sa ibang bansa. Kung ano ba ang mga kultura doon na dapat natin makikita na kanilang sinusunod dahil yun ang batas ng ibang bansa, no. Gusto nating malaman talaga kung ano mga nangyayari, ano talaga ang mga katulad dito pagkatapon ng basura, magkano na ba ang presyo ng mga bilihin sa Japan. No, hindi lang naman sa Japan ang ating vlog na ito, kundi sa buong mundo, no. Basta sa Wow Philippines malalaman natin kung ano bang nangyayari na, kung kababayan man natin yan o hindi. As long na bagay doon sa ating content, no, na tayo dito sa Pilipinas, hindi naman ganun ka delikado, kundi safe naman tayo at kahit paano nakakakain naman tayo ng maayos, no, sa isang araw nakakain tayo ng 3 beses, okay na yon, no, hindi na tayo magrereklamo, nandito tayo sa Pilipinas. At sa Japan medyo tumaas-taas na rin ang mga bilihin at medyo delikado raw, no. Yan ang ating malalaman dito. Patulog na rin sana ako. Yan, ngayong araw naman or mamayang gabi, wala naman akong pasok sa trabaho kasi yung pabrika pinapasukan ko, magkakaroon kami ng inventory na tinatawag. And yung pag-inventory po kasi sa pabrika na pinapasukan ko, ang gumagawa po nun mga shine or pinaka-leader, yung mga leader. Kaya ang ginagawa kapag inventory day po, every month po kasi inventory sa pabrika namin . Pag inventory day po, hindi kami pinapapasok. I-forward natin kasi hindi pa siya nagkukwento dito ng tungkol na lang sa nangyari doon. Kasi nag-aalala rin ako kwento ko na rin sa inyo para maging aware din yung mga kababayan natin dito sa Japan. And kung meron pa yung mga kamag-anak na nakatira dito sa Japan, ayan, sabihan nyo na rin sila. Kasi nabalitaan lang namin to kamakailan. Hindi lang naman ngayon nangyari to, maraming beses na rin nangyari, kaya lang, ayan, ang nakakatakot, nangyari na naman. Ayan, may natanggap kasi kaming balita nung January 14, Tuesday, from Ashikaga City Board of Education.
information on attempted robbery that occurred in the prefecture. Information was provided by the Tochigi Prefectural Board of Education at 12:20 p.m. And today, January 14 at around 10:40, there was an attempted robbery at a post office in Shinsato, Iwapunecho, Tochigi City. Dito po yan sa lugar namin sa Tochigi. And the culprit is currently on the run. So nakatakbo yung robbery na yon. We would like to inform you that the second report at 2:50 was received regarding the characteristics of the culprit. Ayan. Ito po yung itsura nung nag-grab dun sa isang lugar na yon. Ayan, one slender man, about 160 cm tall. Ibig sabihin mga hanggang dito ko siya. Kasi ako 178 eh. So hanggang dito siya, 160 tall. Dark cloth, top and bottom po. Ayan. Hindi ko lang alam kung ano to, black balak blaba. Ayan, possession of a gun-like object. So meron pala siyang dalang armas na parang baril daw. So yun, tapos naka-vehicle siya, ang gamit niya ay white Toyota Crown. So this message will be sent to all registered users. Ayan, from Ashikaga City, Board of Education, School Education Division. Ayan. Yung bago to, meron din kaming natanggap na report na meron naman daw may hawak ng kutsilyo at bigla na lang nananaksak dito sa lugar namin. Kaya sobrang takot na takot talaga kami kasi hindi natin malalaman kung sino eh. Tapos bigla na lang mananaksak eh. Nakakatakot, diba? Ayun, kaya mag-ingat po. Hindi lang siguro dito sa lugar namin, siguro sa ibang lugar dito sa Japan. Ayan, kung meron kayong mga kamag-anak dito sa Japan or nakatira kayo dito sa Japan, sinama ko talaga sa vlog to para maging aware po yung mga kababayan ko na nandito rin sa Japan. Ayan, mag-ingat po tayo talaga. Anyway, maglilinis muna ako ng bahay. Ayun, nakakomento tayo dito kasi syempre hindi naman yan ganun lang no, na balita. Kailangan syempre awareness na rin no, sa lahat ng mga kababayan natin yan. Hindi lang din dahil sa mga tao dyan sa Japan ay alam na rin nila na ganyan ang balita. Syempre kailangan mag-iingat ka sa bawat galaw mo, bawat labas mo ng bahay. Yung pinaka-safe lang naman kasi talaga na mapupuntahan mo yung may mga pulis, no? Pero kung walang mga pulis at ikaw lang mag-isa, lalo na sa gabi, medyo delikado talaga magiging buhay mo kasi sabi nga, merong lalaki na may dalang armas na matalim, no? At bigla ka na lang saksakin sa likod, no? Na hindi mo alam, no? Parang nababaliw ba na ganyan. At meron ding robbery, naka-black, no? Black all, no? Tapos nakakotse. Hindi mo rin alam kung kailan yun aatake, no? Kaya napakadelikado sa mga ganyang sitwasyon. Bakit kaya sa kanila di ba parang safe naman yan diyan? Iyan nga isa sa mga pinaka-safe na lugar ng Japan, di ba? Kasi medyo nagbago na yung kanilang batas diyan. Pero itong balita ito bago to, no? Bago, kaya mag-ingat kayo. Hindi natin alam kung kailan yan naatake at kung saan yan pupuntang lugar sa Japan. Baka pakalat-kalat na yan ngayon dahil siguro nagugutom na yan o ano, walang hanap buhay, o baka yan talaga ang hanap buhay niya, magnakaw, no? Mang hold up. Naku po, yan ang pinakadelikado sa lahat. Kaya mga kababayan natin dyan talagang kailangan maging alerto. Maging alerto ka lalo na sa gabi, no? Pag lumabas ka, no? Pag lumabas ka sa gabi na may bibilihin ka lang sa labas, tapos bigla kang lalapitan nun at bigla ka na lang saktan. Yun ang pinaka problema sa lahat, lalo na kung Pilipino ka, yung mga pamilya mo nandito sa Pilipinas, tapos ikaw ay may nangyari sa'yo, yun ang pinaka masaklap na mangyayari, di ba? Kailangan ano ka talaga, alert ka always, no? Pagkalabas mo ng bahay, sarado mo yung bahay mo. Pagka lumabas ka, bibili ka lang sa labas, kailangan alert ka. Ay, siguro pinamaganda dyan, mag-grocery ka na sa umaga, no? Mag-grocery ka na at stock ka na stock. Para hindi ka nalalabas talaga dahil sa yan nga ang balita, medyo delikado. Tingnan mo naman yan, magtatapon na siya ng basura. Sinisilipan niya yung labas ng bahay niya kung baka nandun yung robbery, no? Yung tawag doon, yung magnanakaw, no? Na may dalang armas. At yung isang sinasabi niyang nagwawala daw, may dalang panaksak. Yun ang isa sa mga delikadong bagay na hindi mo inaakala o hindi mo akalain na may lalapit sa'yo, bigla ka na lang saktan. Kaya, no? Malalaman natin dyan sa mga balita, alam niyo dito sa atin, hindi naman puro paganda ng Pilipinas ang ipapakita natin sa inyo para malaman din natin ang mga another side ng ibang bansa na nandun yung mga kababayan natin kung kamusta sila, no? Kasi mga kababayan natin yan. Kaya alamin din natin yun. Siyempre, kung dito kasi sa Pilipinas, nandito yung pamilya, safe naman sila. Kaya lang, ng ibang bansa talaga sila para mas kumita sila ng mas malaki, di ba? Dahil ipapadala rin nila sa mga pamilya nila. No, yun ang mga rason nila diyan. Pero doble ingat kasi nasa ibang bansa ka, hindi mo yan lugar, hindi mo pa alam kung mangyayari sa iyo diyan, di ba? Mahirap din, no? Lalo na yung Japan, lagi yan may mga sakuna, no? Lahat ng sakuna, meron din yan sila diyan sa Japan at always din sila nililindol diyan. Kaya sana mag-iingat din yung mga kababayan natin. Kaya kung ikaw ay isang Pilipino talaga, mag-iingat ka. Comment down below kayo, like and subscribe, yun lang po ang ating gustong malaman dito na meron palang mga kumakalat
na mga masasamang tao dyan ngayon sa Japan. Kaya awareness na lang, lagi kang alerto. Yan. Please po, comment down below kayo, like and subscribe. Supportahan niyo po ako bilang isang local vloggers ng Pilipinas.